Kaugnay naman po sa pag-andar ng tren ng MRT ng bukas ang pinto kagabi, makakapanayam natin si MRT spokesperson Attorney Hernando Cabrera. Magandang umaga po, Attorney Cabrera. Kara, good morning. Good morning sa ating mga viewers. Sir, nabalitaan niyo po ba ito na may isang tren daw po na tumakbo po kagabi ng hindi po sarado yung pinto, bukas po yung pinto dahil nagkaroon daw po ng aberya? Yes, Kara. Actually, napadalhan ako ng video niya sa Twitter account ko. Right. And it's a grave concern ito, Kara, kasi supposedly ang lahat ng tren hindi makakaandar kapag bukas ang pintuan. Or kapag umaandar naman ito at biglang magbukas ang pintuan, dapat titigil ito. So, there's really something wrong dun sa tren. Kaya nung kinagabihan, immediately nagpa-conduct na kami ng investigation doon sa tren. At ang naging rekomendasyon kaagad ng ating mga safety officers is i-ikon muna ito, igarahe muna until further check-up ng tren kung ano ang mali dito. Pero tama po ba, sir, Sige, sir. Identified namin yung tren, Kara. Apo. Yung ibang tren okay naman, except for this particular train na-isolate naman namin yung tren kaagad. So, sir, two questions. Una po, tama po ba yung ginawa ng driver na pinaandar pa rin yung tren kahit na alam naman niyang hindi sasara yung pinto nito? And second, sir, bakit po nagkaroon ng ganitong problema yung pinto? Bakit po hindi nagsasara? Una, Kara, yung tanong mo na bakit pinaandar, kasama ito sa investigasyon natin. Pinapatignan natin bakit parang hindi na naman sumunod sa ating protocol, yung ating procedure na tumakbo ang tren, tinatakbo ang tren na bukas ang pintuan. So kasama ito sa iniimbestigahan natin ngayon. Pangalawa, yung reason kung bakit hindi nagsara. Maraming pwedeng maging sanhi nito, Kara. Unang-una dyan is yung sensor. May mga sensor kasi yung ating mga tren. Tulad ng elevator yan. Pagka kita mo yung sa mga elevator, Kara, may sensor ito kapag kami naipit, kusang siyang bubukas ulit. Or that kung minsan kapag ka-overloaded, ayaw din magsara, tunog lang ng tunog. So may sensor, so itong pinapatignan natin. Bakit ganito yung nangyari na parang hindi gumana yung sensor niya at nagbigay ng command na sa computer ng tren na dapat hindi ito tumakbo. So kasama pa ito sa ating mga investigasyon. Kasi sir, tinitingnan namin yung video ngayon, talagang parang sardinas yung mga tao dun sa loob ng tren, punong-puno eh. So isa ito sa posibleng dahilan dahil overloaded din yung MRT, yung bagon, kaya hindi magsasara at hindi gagana yung sensor. Well, actually, Kara, pagka iti-trace natin yung mga figures kung ilan yung mga nagiging aberya, malaki lagi yung porsyento yung effect ng pintuan. And the reason for this, Kara, is that yun nga, napaka-sensitive yung sensor ng pintuan. Kapag bukas ang pintuan o kahit hindi nakalapat ng maayos, hindi talaga tatakbo yung tren. But in this case, yung case ng tren kahapon, is yun nga, parang hindi niya na-sense na bukas yung pintuan at tuloy-tuloy pa rin yung takbo ng tren. So, ang possible reason dyan, immediately, na tinitingnan namin, subject to confirmation, Kara, is ano ang nangyari dun sa sensor niya, bakit ganon. And speaking of the sensor, Kara, ito yung lagi namin pakiusap sa mga pasahero natin na huwag sasandalan yung pintuan. Huwag iipitan, kunyari pagtasakay sila at pasarado na yung pintuan. Huwag nating ugaliin na itrangka natin yung mga sapatos natin o yung payong o yung bag. Kasi pag ginagawa natin ito, nasisira yung sensor. So ito yung mga dahilan kung bakit tayo isa sa mga dahilan bakit tayo nagkaka-aberya o isa sa mga dahilan kung bakit yung sensor ng pintuan hindi gagana. So ang sinasabi niyo, sir, ay sa ganitong klaseng sitwasyon, may responsibility at pananagutan din yung mismong mga commuters para maging maayos yung takbo ng MRT. Well, at the moment, Kara, ayaw ko silang i-blame. Basically, tingnan muna namin kung ano nangyari sa system. Ayaw ko silang, tama na, Kara, yung hirap na dinadanas nila everyday. I'm not ready, ayaw ko na i-blame pa sila sa situation na nangyari kahapon. I would rather focus dun sa investigation kung ano talaga yung nangyari at bakit, on the part naman ng operator, bakit tumakbo ito na alam niyang bukas ang pintuan ng tren. Lalo pat, sir, hindi naman ito ang unang aberya na naranasan dito sa MRT. The past weeks, sunod-sunod yung mga aberyang nararanasan ng MRT. At kayo po mismo dito sa News to Go, inamin ninyo sa amin na talagang hindi nag-upgrade ng system itong MRT at may pagka-obsolete na yung ilan sa mga sistema nito. Tama yan, Kara. Yung mga tren natin sa MRT3, 15 years old na yung mga yan at talagang due for upgrading na. Hindi lang ng makina niya, kundi lahat ng kanyang system.
Kasama dyan, of course, yung kanyang door system, yung mga sensor niya. Talagang complete overhaul ng makina at saka system ang kailangan natin gawin. At isa ito sa mga inaayos natin ngayon para within the year makapag-umpisa tayo ng upgrading. Now, kahapon, sir, nagsagawa ng press conference yung private owners nitong MRT, yung MRT Holdings. At ang sinasabi nila, alam nila na base sa kontrata, sila ang dapat na magsasagawa ng pag-upgrade sa mga sistema ng MRT3. Pero ang sabi nila, nagpo-propose naman daw sila ng upgrade. Ang problema naman daw ay nandun sa DOTC, hindi daw inaaprubahan yung kanilang mga proposals for an upgrade. Well, ayaw kong mag-umpisa na magturo. Kaya lang, doon sa nakikita kong record, yung kanilang mga proposal is year 2002, 2004. So, hindi ko alam kung anong nangyari noon, kung bakit hindi na-apruban yung kanilang mga proposal. So, yun ang... Because that was the past administration pa. Dahil dun sa nakaraang administration pa yon. Pero sir, may sinabi rin po sila kahapon. Ang sabi nila, for the past 12 years, nung sila pa ang nag-ooperate nito ng maintenance ng MRT, specifically daw yung Sumitomo Group or of companies, ang nag-ooperate pa ng maintenance, wala naman daw problema. Nung nag-take over lang daw ang gobyerno with PH Trams, saka lang daw lumitaw yung mga aberya, sir? Well, unang-una, Kara, yung Sumitomo na maintenance provider natin noon, we were hoping na sila pa rin sana. Kaya lang umayaw na rin sila eh. Napaka-igsi yung time na naiwan sa atin para kumuha ng kapalit. Kaya nga, nung pumasok yung PH Trams, naging parang negotiated procurement lang ito, emergency procurement. Kasi wala tayo talagang time na magsagawa ng bidding. Kasi biglaan din yung pag-alis ng Sumitomo. Umayaw sila kasi ang nangyari is that they were asking na mas mataas na contract amount at saka sila mismo ang nagsasabi na sige, pasok sa panibagong maintenance contract kaya lang mas mahal yung presyo. Pangalawa, wala kang sagutin sa warranty kung ano man ang masira dyan. So, Sumitomo itself is aware na may problema na doon sa system kaya nga ayaw nilang tanggapin yung warranty. So, I'm not saying na mali ang Sumitomo, pero ako nagda-doubt din. Kasi nasabi nila na mas maganda yung kanilang naging trabaho. Kung maganda yung naging trabaho nila, how come na nung ino-offer natin sa kanila yung extension, ang counter-offer nila is, yes, pero wala kaming sagutin sa warranty. Okay. So, sila mismo, ayaw nilang i-warranty yung ginawa nilang trabaho. So, yun ang nakakapagtaka, Kara, kung bakit gano'n yung naging reaction nila. Pero sir, yung current maintenance provider po ngayon ng MRT, are you satisfied with their work? Kasi yung mga commuters hindi satisfied dahil ilang beses nang nagkaroon ng aberya. Kung talagang properly maintained yung mga tren na yan, di sana hindi nagkakaroon ng linggo-linggong aberya. We are not satisfied, Kara. We are frustrated. Hindi lang kami not satisfied. Frustrated kami. Talagang sakit ng ulo ito. Kaya lang, Kara, ang mangyayari kasi is that bukas is mag-expired na yung kanilang kontrata. So, nung last Saturday, nag-start na yung bidding process natin. Nag-advertise na tayo ng invitation. Okay. So, basically, ongoing na yung ating bidding process. And we hope to be able to award ang panibagong kontrata in 2 or 3 months' time. But in the meantime, Kara, forced tayo na i-maintain sila on a month-to-month basis kasi wala tayong pwedeng ipalit. To get ng kapalit nila, kailangan nating dumaan ng proseso ng bidding. Hindi tayo pwedeng umugot ng isang company na gagawa nito bilang kapalit nila kasi bawal naman yon. On the other hand, may nagsasabi na why not gawin na lang namin in-house? 2 things, Kara, ang problema naman natin pagka ganon. Wala tayong tao. Sa ngayon, ang limited lang yung number of engineers natin na empleyado ng MRT3. Ang sabi naman nila, why not i-pirate nyo yung mga empleyado nila? Ang problema, to do that, kailangan ng katakot-takot din na intervention ng civil service at saka ng DBM pagdating sa employment policies natin. Plus, yung problema sa spare parts. Kung tayo ang mag-maintain in the meantime, kailangan natin ng mga spare parts at to buy spare parts sa part ng government, ibibidding na naman yun. So matatagalan na naman. So it will not basically give an immediate solution pagdating sa maintenance provider natin. So ang pinaka-mainam, based on the condition natin sa situation, ang choice lang natin is either wala or meron tayong maintenance provider. So ang
pinaka-safe nating gawin is i-extend lang muna natin sila on a month-to-month basis. Okay. Habang ginagawa at tinatapos yung BP. Sir, I just need to ask you one last question, sir. Kasi lumabas po yung issue ng buyout na bibilhin na lang ng gobyerno ang MRT3 system para wala nang ganitong klaseng aberya at para tayo na or mismong gobyerno nang magsasagawa ng upgrade at kung ano-ano pang mga pag-maintain dito sa MRT. Sigurado ba, may garantiya ba sa mga Pilipino, sa mga commuters na kapag binayout ng gobyerno ang MRT3 system, ay talagang mas magiging maganda na ang takbo ng MRT3 system, mas iikli ang mga pila at hindi na magkakaroon ng aberya? Well, linawin ko Kara, yung buyout is another isang paraan natin yon. Yung pagre-rehabilitate is another thing. Sabay natin ginagawa ito, Kara. Okay. So, kahit wala yung buyout, sabi ko nga, ang gobyerno natin is magsasagawa na ng rehabilitasyon, ng upgrading kahit wala yung buyout. Ngayon, pag natuloy naman yung buyout, then mapapadali lalo yung ating mga efforts sa pag-upgrade. Kasi nga, sa ngayon, tingnan mo, ang nangyari, gusto natin bumili ng tren. Nung nag-bidding tayo pang sinampahan nila ng kaso. So pag na-buyout natin yung pag-may-ari ng system, then hindi na tayo harap sa mga kasong ganito, sa mga sakit ng ulong na ganito, na parang mas mapapabilis tayo. ang proseso. Mapapabilis, Kara. But, uulitin ko, Kara, separate doon sa effort natin sa buyout para mapabilis yung mga kailangan natin gawin, meron naman tayong separate na effort na ginagawa para sa mga rehabilitasyon natin. Maraming salamat po sa inyong oras, MRT spokesperson Attorney Hernando Cabrera. Salamat, sir. Kara, thank you very much. Thank you.